Ngayon, hirap silang paniwalaan yung company na binubuo namin. It's Emperor Fried Rice. Currently, nakaka 1 year and 5 months na kami. And marami na siyang na-achieve syempre. Ganoon naman talaga sa umpisa eh. Marami magda-doubt. Maraming hindi maniniwala na gagana ba talaga yan, lalaki ba talaga yung company mo. Pero naiintindihan ko din eh, kasi sobrang hirap din naman talaga maniwala sa isang company binubuo pa lang tapos wala pang resulta. Hirap yun. Pero relentless ako eh. Naniniwala ako eh na bandang huli magiging malaki siya, tatayo siya worldwide. Yung talaga nakikita ko eh. Ngayon, gumagawa ko ng content everyday sa TikTok, IG, Facebook, YouTube, Threads, X, lahat na, name it. Kung anong saan pwede maglalagay ako doon ng content. Sinusurvive ko lahat. Sama yung pamilya, kaibigan, business partners, health, finances. Ngayon nag-grab ako para mapunan lahat ng mga pagkukulang sa needs ng stores, pasahod, syempre yung mga bills hindi naman tumitigil, mga bayarin, kotse, kuryente, tubig, pagkain, syempre yung sinusuot mo. Konti nga lang sinusuot ko eh. Most of my clothes is from MNLA. So yun yung feel ko suotin. Yan. Yung lagi yung suot. Kaya lang medyo may kamahalan. So nagtitipid ako. So nilalaban na lang para may masuot ulit ako. Everyday lahat pinifigure out ko paano gagalaw ang isang company. Yung Emperor Fried Rice, kung paano siya magiging malaki, kung paano siya magkakaroon ng magandang system. Everyday inaaral ko yung iba't ibang company, yung mga successful na tao na nandito ngayon sa mundo. At kahit yung wala na dito. So ito currently na binabasa ko is yung Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Si Napoleon Hill, sobrang galing talaga na tao niyan eh. Madalas siyang pinapakinggan sa YouTube lagi, bago matulog, habang natutulog, pagkagising, habang kumakain, habang tumatae, habang nagda-drive, habang nag-workout, lahat na. Yun yung lagi kong ginagawa, kundi makinig. Tapos i-apply ko yung mga napakinggan ko. I-check ko kung gumagana. Kasi lahat naman is try. Walang humpay na try hanggang sa gumana. Diba? Ang binibenta ko ngayon is yung fried rice. Pero hindi lang naman yun basta-basta fried rice. It's a premium quality fried rice. Bumubuo kami ng system para ma-leverage namin, ma-franchise namin, mapalawak namin yung Emperor Fried Rice. Okay naman yung nangyari. Sa 1 year and 5 months, marami natutunan. Yun ang pinakamahalaga dun eh. Huwag mo sukuan yung company, huwag mo sukuan yung ginagawa mo, kasi balang araw magkakaroon din ng resulta yan. Huwag ka lang tatama rin. Kasi pag tinamad ka, doon titigil lahat eh. Pag nag-doubt ka, pag nawalan ka ng confidence, pag nawawalan ka na ng mga idea, research ka lang ulit. Same thing, yun din naman ginagawa ko, research.
kumausap ng ibang tao, makinig sa mga narating na yon, yung gusto mong marating. Huwag ka makinig sa mga taong wala pa narating. Kasi anong i-advise niya sa'yo? Wala pa nga siya narating. So, most of the people na pinapakinggan ko is yung may narating lang. Doon lang ako sa kanila nakikinig ng paulit-ulit. Kasi alam ko, narating na nila yon, kaya ina-advise nila yon. Kung nagawa nila, syempre 100%, 100,000% magagawa mo rin. Kasi nagawa nga nila eh. Sila yung living proof na magagawa mo yon. Basta hindi ka lang susuko. Kailangan gawin mo ng gawin, relentless, regardless. Kahit tinatamad ka sa ginagawa mo, hindi naman everyday motivated ka. So kailangan mo i-build yung discipline na gawin hanggang sa maging perfect, hanggang sa maging parang laro na lang siya para sa'yo. Kasi nga paulit-ulit mo na siyang ginagawa eh. Lagi mo na siyang ginagawa eh. So lagi mo lang siyang uulitin. Paulit-ulit. 'Di ba? Pansin mo pag paulit-ulit ang ginagawa mo, palupit ka na ng palupit doon kasi nga lagi mo na siyang ginagawa. Pag lagi mong ginagawa 'yon, palupit ka ng palupit doon. Same thing tong pag-video, hindi ko naman 'to ginagawa dati pero nagbi-video ako ngayon para mag-upload. Dapat araw-araw kong gagawin 'to. Walang humpay habang buhay. Kasi wala namang ibang paraan eh. Para sa akin 'di ba? Para hindi na ako maghahanap ng influencer, hindi na ako maghahanap ng artista. Ako na mismo ang mag-i-endorse ng sarili kong product. Hindi ako maghahanap ng ibang tao kasi ako na mismo yung mag-i-endorse. Ako na yung artista ng sarili kong produkto, ng sarili kong company. Wala nang iba. 'Di ba? So, 'yun ang dapat yung gawin. 'Yun din ang ginagawa ko every single day. Ngayon nandito ako sa Pasay. Kumukuha ako ng cash. Nag-grab ako ngayon para makakuha ng cash. Tapos nag-aaral. Huwag kang kumain ng trash. Kasi pag kumain ka ng trash, yung stamina mo bababa. Ang pinakamahalaga dito sa game na to, sa long game na to, kailangan yung stamina mo malakas. Kailangan stamina. Kasi patagalan to eh, long game to eh. Hindi to quick game. Hindi to quick money, hindi to easy money. Kung gusto mo ng easy money, hindi para sa'yo itong video na to. Kasi long game to eh, hard. Kailangan talaga mahirapan ka. Lalo na kung lalaki ka. Kailangan talaga mahaba yung pasensya mo. Kailangan yung mentalidad mo malakas. Meron kang emotional intelligence. Kailangan hindi ka basta-basta nakikinig sa emotion mo. Hindi ka nga talaga makikinig sa emotion mo eh. Kailangan patuloy ka lang makikinig sa tama ba to or mali. So kailangan logic lahat. Kasi pag emosyon ang pinairal mo, wala lahat yan. Hindi mangyayari yung gusto mo. Kasi ang lalaki na nakikinig sa emotion ay walang patutunguhan. So kailangan logic. Yun lang eh. Walang emosyon na papairalin, lalo na kung business. Pero hindi lang dito sa business eh. Sa kahit anong bagay pa yan, work man yan, diba? Pag-artista man yan, workout, trabaho, kahit ano yan, kahit anong klaseng ginagawa mo. Gymnastic, swimming. Hindi ka pwede makinig sa emotion mo eh. Kasi pag nakinig ka sa emotion mo, sasabihin niya mahiga. Hindi ka pwedeng humiga eh. Kailangan mong gumawa ng paraan na tapusin yung task mo every single day. Diba? Huwag mo sayangin yung oras mo. Saan mo ba ilalagay yung oras mo? Saan mo ilalagay yung energy mo? Kasi kung saan mo nilagay yung energy mo, doon mapupunta yung resulta mo. Tama? So kung nilagay mo yung energy mo sa tamang department ng buhay mo, kung nilagay mo yung energy mo sa tamang lugar, magkakaroon ng resulta na maganda. Pero kung hindi mo siya nilalagay sa magandang lugar, yung energy mo, higa ka lang dyan, diba? Chase ka lang ng chase, diba? Tapos inom ka pa ng inom, sinisira mo yung katawan mo na ibinigay sa'yo ni God na maganda yan, kompleto.
Di ba? Ano mangyayari sa'yo? Wala. Walang mangyayari sa'yo kundi maging broke habang buhay. Makakalimutan ka na lang sa mundong to nang wala kang napatunayan, wala kang nagawa, wala kang na-achieve, wala kang na buong empire. So ako, ginagawa ko lahat para maging malupit, maging reliable, magkaroon ng value sa mundong to. Of course, marami mga mangyayaring rejections. Natural yun. Doon ka papatibayin sa rejections. So ngayon, ang oras ay 6:00 na ng gabi. June 7, kakabayad ko na ng kotse. 22,171. So let's go. Magpatuloy sa buhay ng walang humpay.